Ang babaeng ito ay iniluwal ang clone ng nobyong namatay. Nung bata pa ay tinuring niya itong anak. Sabay pa silang naliligo, pero nang lumaki ay tinuring niya naman itong mister. Alam naman ng lalaki na clone siya. Nagalit siya sa kasinakal ang mama. Tinulak niya ang mama, saka minura na isa siyang baliw. Pero hindi alam ng lalaki kung dapat bang harapin niya ang mama bilang anak, o bilang mister. Pero sa huli ay bilang nobyo ng mama niya. Tinupad niya ang hiling ng kanyang ina, na maging guro siya. Sila ay magkababata. Noong bata pa ay lagi silang magkasama. Nang lumaki na ay naging magkasintahan. Akala nila ay magkakaroon sila GN masayang pamilya. Isang araw iihisa na ang babae. Pero hindi pa siya nakakabawas. Bigla siyang may narinig na kabog. Isang truck pala ang nakabangga sa nobyo niya. Sobrang naapektuhan siya sa nangyari. Mag-isa siyang umiiyak sa puntod ng lalaki. Para magpatuloy ang relasyon, nakaisip siya ng paraan. Kailangan niyang makuha ang DNA ng lalaki para sa clone. Saka papalakihin niya ang nobyo. Hindi naman sang-ayon ng ina ng nobyo. Patay na ang kanyang anak, dapat hayaan na lang ito sa payapa. Pero kinabukasan ng ama ng nobyo, ay dinala ang DNA at binigay sa babae. Mabilis lang at nailagay na sa babae ang sanggol na clone. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Nagpa-cesarean siya sa ospital. Isang lalaki ang iniluwal sa mundo. Araw-araw ay inaalgaan siya ng babae. Sabay pa silang naliligo, para bang walang kakaibang nararamdaman. Mas iya siya sa paglaki ng bata. Makalipas ang 10 taon naging binata na ang lalaki. Tinuring na niya itong nobyo. Pero nung araw na iyon ay may dalang babae ang lalaki. Sinabi na doon daw ito matutulog sa bahay nila. Nang makita niyang umakyat sila, para bang may naramdaman ang babae. Para masiguro na hindi aagawin ng iba ang lalaki. Sa bawat pagkakataon ay pinaparamdam niya. Binibilhan pa niya ng mga laruan. At ginagawa ang lahat para maging matalik na kaibigan. Pero hindi mapigilan. Ang babae ay halos 40 taon na. Walang laban ang kanyang sarili sa batang dalaga. Nang makita niya ang isa pang paa na lumabas mula sa kumot ng lalaki, nanlumo siya. Dahil ilang taon niyang pinalaki. Pero inagaw lang ng iba ang lalaki. Wala rin naman siyang magawa. Pinilit niya na lang na ngumiti. Pero mas lumala pa ng sinabi ng lalaki sa ina, na kung okay lang sa kanya. Simula sa araw na iyon ay doon natitira ang nobya. Nagalit naman ang ina, pero ngumiti lang siya at pumayag. Buong araw siyang nakahiga, nakita niyang masaya sila, natakot na talaga siya, wala na siyang ibang paraan. Kaya habang wala ang nobya, palihim siyang tumabi sa lalaki. Sa bawat gabi naman ay nahihirapan siya, dahil katabi lang niya ang kwarto ng lalaki. Naririnig niya ang mga galaw nito. Nung araw na iyon kakauwi pa lang nila nang may dumating na matanda. Nakita niya ang pamilyar na lalaki. Hindi alam ng matanda ang mararamdaman. Hindi niya talaga inakala na iniluwal nga ng babae ang lalaki. May naramdaman din na lukso ng dugo ang lalaki. Tinanong niya kung sino ang matanda. Hindi alam ng ina paano sasabihin. Simula noon nagbago na ang pagtrato ng lalaki sa kanya. Pati panlasa nagbago. Kinuha niya ang asin. Saka binuhusan ang pagkain. Sa kanyang pagtatanong, nalaman na niya ang totoo. Natahimik siya sa katotohanan. Sinakal niya ang babae at tinapon sa kama. Inisip niya na ginawa siyang tanga. Pero tinupad pa rin niya ang hiling ng babae. Iparamdam sa kanya ang tunay na pagkababae. Dito na nagtapos. Hindi na rin kaya ng lalaki na manatili. Kaya kinuha ang mga gamit at tuluyan ng umalis.